God. So today is the first Sunday of June. Yan. So sabihin mga sa katabi mo, welcome! Yan. Sino ang excited ngayong June na ito? Di ba tayo excited? Parang ang bilis lang ng panahon, ano? Grabe, middle of the year na. And we survived. So yung sa katabi mo, congratulations, you survived. Alam nyo ha, susunod niyan, December na ha, at patuloy tayong magta-thrive. At mamaya, December na. So praise the Lord, God is so good. So alam nyo mga kapatid, this month of June ay mayroon tayong isa-celebrate na special sa ating lahat, okay? At yan ay ang Father's Day, okay? And alam natin na mahalaga ang ating mga fathers. Ayan, kaya naman, mag-early celebration tayo this Sunday. Kaya yung ating mga fathers, ayan, bring them over to the church. Okay, so ngayong darating na Sunday, it's gonna be a special Sunday for Christ the Rock family. Okay, so bring your daddy, your tatay, lahat ng mga tawag natin dyan, mga ama ng tahanan, yan, dalhin natin sila dito sa church. Okay, so praise the Lord. Ayan. So mga kapatid, kakatapos lang natin ang ating theme last month, all about holiness. Ayan, all about holiness. Tingnan mo nga yan katabi mo, deklarahan mo nga yan, sabihin mo sa kanya, pabanal ka ng pabanal. Yeah. Yes, I love it, di ba? Ang sarap, di ba? Praise God, yung pabanal tayo ng pabanal. Amen. God is so good. Alam po natin na kapag tayo ay namumuhay ng may kabanalan, ayan, sa ating mga puso, sa ating mga isipan, we are living at peace. Praise God. And at the same time, yung anointing ni Lord sa atin, nagmamanifest, and we will be able to do what God has commanded us to do. Amen? So napakasaya talagang mabuhay na may kabanalan sa Diyos. Purihin ang Diyos. Amen? So God is so good. Magkasalaman, babalik at babalik sa Panginoon. Amen? Amen? Hindi magsasawa. Amen? Ayan, so tayo ay patuloy na mamumuhay na naayon sa panawagan sa atin ng Panginoon. So praise the Lord. Sino po dito yung ngayon lang nakarating? Ayan, wow. Ayun pa, palakpakan natin si Lord. Yan, so welcome, Father, mga father na po, mga tatay na po. Ayan, tatay, mukhang binata naman. Batang ama, may edad naman, joke lang. So welcome to Christ the Rock Covenant Church. Sabihin nga sa kanila, we are glad that you are here. Come on, face them. We are glad that you are here. Welcome. Ayan, so kami po ay nagagalak na kayo ay makasama ngayong umagang ito. And ngayong month of June, ang ating pong team is all about a ministry. Yan, ministry. At may isa pa tayong i-welcome bago ko makalimutan. At syempre, meron tayong i-welcome. Ito ay nakasama natin pandemic times pa. Ayan, di ba? Siya ay, naalala ko, lang siya, during the online, may naka-invite. Sino nag-invite sa kanya? Si? Okay. So hanggang sa, nakasama na natin siya, and now ay nandito na siya. Ayan. Let's all welcome our Sister Daisy Sumugat. Ayan. Alam niyo, yung mga, di ba may mga names tayo na familiar sa atin kasi nakakasama natin sa online, pero hindi pa natin nakikita. Kilala niyo ba si Minerva Lim? Di ba? Yung mga ganon. Meron tayong mga kasama online na hindi pa natin nakikita, di ba? So praise God. Welcome Daisy. Ayan, welcome home. Ayan.
Okay, so praise the Lord. Ayan, so we are glad that you are here, Daisy. And she will be here to stay for good, right? Ayan, so siya ay mag-work na din dito sa Manila. Ayan, so Von, ayan, ituro niyo yung camera niyo, si Von. Si Von, lagi rin natin nakakasama online. Pero hindi ko pa talaga nakikita si Von. Von, andyan ka ba? Si Von Belono at si Princess Belono. Ayan, mga taga-Surigao yan. Ayan. So praise God. We thank God for the, sa ating internet na nakaka-reach out tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Alam niyo, meron pa tayo nakakasama every morning sa online. Si Pastora Rona naman from Japan. Ayan, di ba? So God is so good. So praise the Lord for that. Okay, so ang ating topic, ang Word of God na marireceive natin today is all about ministry. Okay? And to introduce to you the topic of ministry, I entitled this message, Ministry for World Evangelization. Wow, praise God. Amen. Ako po ay naniniwala na tayo ay naparito ngayon, tayo ay nakakilala sa Diyos dahil may mga tao na tumugon sa ministry ng ating Panginoong Jesus. At tayo ay once in our lifetime, we were invited to attend a church. Tama po ba? Amen? So, kaya po sa mga unang pagkakataon na nakarating ngayon dito, ayan, so yung pong nag-invite sa inyo ay tumugon sa ministry na pinagkaloob ni Lord sa ating lahat. And napakasarap talaga na tayo ay mayroong personal na relasyon sa Diyos. Amen po ba mga kapatid, mga anak, di ba? Napakasarap ng pakiramdam na tayo ay hindi lamang nag-church every Sunday, hindi lang yon, pero tayo ay lumalalim sa ating pagkakilala kay Lord. Amen? At hindi lang yon, tayo ay ginagamit ni Lord, yan, dito sa ating local church. And you know, one day, hindi lamang dito sa local church, but worldwide. Sabi mo nga sa katabi mo, are you ready? Eh, totoo. Tanong mo yung katabi mo, ready ka ba? For world evangelization? Grabe, di ba? Naku, ako ay excited talaga, di ba? You know what? We have a divine calling and scripturally ordained ministry has been provided by our Lord in leading the church for world evangelization. Ang nais at ang puso ng Diyos ay ang lahat, say it with me, lahat ng tao ay makakilala sa Kanya. Ang nais at ang puso ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Yan ang puso ng Diyos. Ang nais ng Diyos, kaya lahat ginawa niya. Lahat ibinigay ng Diyos. Para sa ganun, He did His best so that, you know, in heart that none should perish. Yan ang puso ng ating Panginoon. At yan ay matatagpuan natin sa Mark 16:15-16. Ang sabi dyan, and He said unto them, go ye into all the world. Isipin ninyo yan ang inuutos sa atin ng Panginoon. And preach the gospel to every creature. Sa bawat nilalang. He that believeth and baptized shall be saved, but he that believeth and not shall be damned. Kaya ang nais ng Panginoon, ang inuutos ni Lord sa ating lahat is to go into all the world. Alam nyo, kung walang nangahas na naparito sa Asia, thank you, Apostle Paul, di ba? Na nangahas na nagpunta at nangaral ng salita ng Diyos sa iba't ibang panig ng mundo. Papaano na makakarinig ng salita ng Diyos yung mga nasa mga malalayong lugar? Sabi mo, syempre ang malayo sa atin, speaking from this point, mula dito sa point, ang malayo sa atin yung doon, di ba? Yung mga nasa doon naman, ang malayo sa kanila tayo, di ba? Kasi bilog ang mundo di ba? Pero kung wala talagang humahayo, di ba, kung walang nagsishare ng gospel into all the world, hindi masasaturate ang mundong ito.
Kaya ang utos sa atin ng Panginoon is go ye into all the world. Praise God. Amen? Tanong mo sa katabi mo, excited ka ba? Kasi di ba tayo pag nag-travel tayo, excited tayo. Di ba? Pag pumupunta tayo, ano nga lang Baguio, La Union, di ba? Tagaytay, di ba? Excited na tayo. Because, we will be going to places na hindi natin palaging napupuntahan, di ba? And ang usually naman, na nagiging dahilan na tayo ay namamasyal. Yung pupunta tayo sa ibang lugar ay para, mamasyal, mag-enjoy. Tama ba? Mag-celebrate ng mga iba't ibang occasion, di ba? Tama, ganon. Pero ngayon, pag pupunta tayo sa ibang lugar, meron tayong purpose. Meron iniutos sa atin si Lord na gagawin natin. Something that is of spiritual value. Something that is of eternal value. Amen? And that is to preach the gospel. Ang sabi dyan, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Alam niyo, nagsisimula yan sa atin, sa loob ng tahanan natin, yung mga kasama natin sa ating bahay, yan, nagsisimula dyan. Tapos susunod dyan sa ating mga kapitbahay, yan, sa ating community, di ba? Tapos pag napagkatiwalaan na tayo ni Lord sa ating community, isesend tayo ni Lord, di ba, nationwide, Sino dito yung gusto mo namang maikot ang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao? Di ba? Praise God, di ba? That is for one sole purpose, and that is to preach the gospel. Amen? Gagamitin talaga tayo ni Lord. And then after that, kapag nakita ni Lord, sumusunod ang anak kong ito, isisend naman niya tayo sa iba't ibang mga bansa. Praise the Lord. Amen? God is so good. Hallelujah. Amen? Kaya ang ating ministry, mga kapatid, na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon is ministry for world evangelization. For world evangelization. Dahil napakadami pang tao ang hindi pa nakakakilala kay Lord. Amen? Dahil napakarami pang tao ang nangangailangan ng salita ng Diyos. Amen, church. Amen? Amen? At nangangailangan ng tinatawag na messenger of the gospel. Messenger. At tayo yun. Sabi mo sa katabi mo, tayo yun. Tayo yun. Diba? Tayo yun. Diba? The body, the whole body of Christ. For example, tayo dito sa Christ Darak, alam nyo, kahit magkaroon tayo ng 1 milyong miyembro, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon, that is just gatiting lang talaga yan ng population ng mundong ito. That is why as one body of Christ, we need each other for one purpose, and that is to go and preach the gospel. Amen? Praise the Lord. And sa ating pong ministry, when we are talking about ministry, this is categorized into 2 parts, okay? Number 1 is our multiplying ministry. Yung bang paglago ng ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. At kanina, yung nirecite nila JZ, yaan yung ministry. Church, listen yaan yung ministry na ginagampanan o ginawa ng ating Panginoong Hesus noong siya ay nabuhay dito sa mundong ito. Ibig sabihin, ito yung importante na kailangan din nating nilalakaran because our model is none other than our Lord and Savior, Jesus Christ. Ang sabi sa Luke chapter 4, verses 18 to 19, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty to those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. So meaning, ang ating gagampanan ay ang pagpipreach ng gospel, pagpapahayag
ng Word of God. Okay? So, praise the Lord. Amen. Sabihin natin, praise the Lord. Gagamitin ako ni Lord to share the gospel. Amen. Thank you, Lord. And not just to preach the gospel, but i-anoint ni Lord yung hands natin. Amen. Pag in-anoint ni Lord yung hands natin, as we lay hands on the sick, they will get well in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen? And to deliver the captives. Pag pinapanalangin natin ang mga captives of the enemy, o yung mga napasukan, nakargahan, ng demonyo at nung anumang espiritu ng demonyo, pag nilihans mo yan, Jane, receive it. The ministry of deliverance, many people will be freed from the works of the enemy. Say amen. Say, I receive. Praise the Lord. Parang proud na proud ako sa mga Team Glow talaga. Mga deliverer talaga itong mga Team Glow. God is good. Amen? Gagamitin tayo ni Lord. Amen? Yung bang tuwing magkakaroon ka ng burden, na tuwing may makikita ka, grabe, may sakit, o kung ano man ang nangyayari, may sakit na karamdaman na hindi matukoy ng medisina, di ba? Hindi lang yun. Yung bang, pag nakita mo yung may mga dumadali ng mga sumpa na kung ano-anong sumpa, di ba? Pag yung bang sa pamamagitan ng banal na Espiritu, through the power of the sovereign Holy Spirit, we will allow ourselves to be used by God. Hallelujah. And that every time we pray, tayo rin, maa-amaze tayo, di ba? Tayo rin talagang, wow, grabe, napaka-makapangyarihan ng pangalang Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. God is so good. Amen? And pag binasa natin, di ba, sa Mark chapter 16, verses 17 to 20, kasi ang Bible, it doesn't contradict to one another. Yung isang verse, yung isang Bible verse, mas pinapatunayan niya ng iba pang mga verses. Okay? Ang sabi dito, and this sign shall follow them that believe. In the name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up the serpents, and if they drink deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay their hands on their sick, and they shall recover. Binaliktad lang. This time around, delivering the captives, healing the sick. Amen ba? Diba? At pag tinuloy natin yan sa verse 19, so then, after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven and sat on the right hand of God. And they went forth, anong ginawa ng mga apostles? And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following them, preaching the gospel. Amen? So doon talaga umiikot, di ba? Preaching the gospel, healing the sick, delivering the captives. Delivering the captives, healing the sick, preaching the gospel. Amen? Amen? Ito sinabi ko na to dati, pero sasabihin ko pa ulit. Kaya ka nabubuhay ngayon, may purpose si God sa buhay mo. Alam mo kapatid, kaya malakas ang katawan mo ngayon. Kasi God wants to use you to preach the gospel, heal the sick, deliver the captives. Alam mo kung bakit payaman ka ng payaman, kapatid? Alam mo kung bakit? Because God will use you to preach the gospel, to heal the sick, to deliver the captives. Hallelujah. Amen. Kung bakit pa-asenso ng pa-asenso ang buhay mo, kung bakit pa-promote ka ng pa-promote, hindi ako nagbibiro mga kapatid, you have to receive this. Kaya ang daming mga divine connection na dinidikit sa'yo ni Lord because God wants to use you to preach the gospel, to heal the sick, to deliver the captives. Are you with me, church? Paunlad ng paunlad. Bakit ang saya-saya ng buhay natin ngayon? Sino dito yung masaya? Say amen. Bakit ang saya-saya ng buhay natin kahit hindi naman perfect? Sinong aamin dito, life is not perfect? Sinong aamin dito, may problema naman?
bakit ang saya-saya natin? Di ba? Because God will use us to preach the gospel, to heal the sick, and to deliver the captives. Hallelujah. Sabihin natin, hallelujah. And you know what? More to come. Marami pa. Alam mo yung ginagawa ni Lord sa buhay mo, sinisimulan pa lang niya. Oh, totoo. Kahit may asawa ka na, kahit nga may edad ka di ba? The very best is yet to come. Hallelujah. Amen. Amen. Totoo ito mga kapatid kasi sabi to ng Biblia, pagka ginawa natin yung pinagagawa sa atin ni Lord, susuportahan niya tayo. Lahat ng kailangan mo, isusupply ni Lord because God said, God will supply all your needs according to His glorious riches in heaven. Amen? Kung ano man ang pangangailangan mo, hilingin mo kay Lord. Ang sabi ng Bible, it is a yes and amen for the glory of God the Father in heaven. Amen? Pero kailangan sumunod tayo. Amen? Kailangan say yes, Lord. Amen? Yung bang meron kang sariling plano, may sarili kang agenda sa buhay mo, pero bago mo gawin yung plano mo, inuuna mo muna si Lord sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Kasi andito ka ngayon. Kasi andito ka ngayon, di ba? Kasi pwede namang wala ka ngayon dito. Pwedeng kung saan-saan ka lang nagpupunta, di ba? Pero praise God dahil nasa church ka ngayon, kapatid. Amen. Ang sarap talagang mag-serve kay Lord, di ba? Alam nyo ba, pag nagsaserve ka kay Lord, para bang hindi ko matumbok yung yung word na yun. Pero alam mo, ang saya-saya. Kasi pag nag-serve ka kay Lord, mapapagod ka, di ba? So, dapat mapapagod ka. Pero kahit napapagod ka, ang saya-saya mo. Di ba pag nagbibigay tayo kay Lord, ang akala ng iba, nawawalan ka. Hindi. Mas lalo kang nadadagdagan at ang saya-saya mo nagbibigay. Di ba? Ako ganun eh. Kaya kapag parang, sino bang mabibigyan ko ngayon? Di ba ganun yung hinahanap ko? Hindi, totoo. Kaya, di ba? Oh, ganun. Ako ganun eh. Oo, kapag may blessing ako, yung parang hindi ako mapakali. Kailangan may i-bless ako. Di ba ganon? Teka, ako lang ba to? Kasi ako ganun yung feeling ko. I really want. I want to give love. I want to give my best. I want to serve God. I want to serve man. I want to give to God. I want to give to man. Di ba? Pagka sobrang lakas ko nga, ano pa pang magawa? Di ba? Parang ang dami kong energy. Di ba? Nakapaglinis na, nakapaglaban na, ano pa pang pwede kong gawin? Di ba? Baka pwede mag-visitation. Di ba? Ano pang gagawin mo? Di ba? Nakapagbasa ka na ng Bible, nakapag-pray ka na, ano pang pwede mong gawin? Di ba? Ang sarap. Sabihin natin, ang sarap mag-serve kay Lord. Praise God. Amen? So gagamitin tayong lahat ng Panginoon. Amen? Yung life mo kapatid, yung buhay ko, yung buhay mo, magiging isang testimony, patotoo na buhay ang Diyos. Amen? Alam mo yung mga tingin sa'yo ng mga tao sa paligid mo, parang okay na lang, di ba? Ang mahalaga yung pagtingin ng Diyos sa buhay ko. Amen? Yung bang nagdesisyon na ako, susundin ko si Lord. Kahit anong sabihin ng mga dati kong kaibigan, kahit anong sabihin ng mga hindi naman dati, yung kaibigan ko pa rin yan. Pero okay lang kahit anong sabihin nila, basta susunod ako kay Lord. Di ba? Amen. So ganun, ang sarap talaga ng pakiramdam na ganun. Kasi nagkaroon tayo ng personal relationship with God. That God is not anymore affection, na si Lord hindi na lang siya yung dating alam mo o kilala mong Diyos. Ngayon, iba na. Ang pagkakilala mo sa Diyos ngayon, personal na. Di ba? Pag nagpe-pray tayo, damang-dama natin na, Lord, Abba, Father, di ba? Yung bang, alam mo na nandyan siya, nakikinig siya, at doon papasok yung, there is a peace that transcends all understanding. Magulo man ang paligid, meron pa rin tayong kapayapaan sa loob natin. Amen? Dahil alam natin ang Diyos ay buhay at
ang Diyos na buhay ay ating Ama sa langit. Amen? Na hindi tayo pababayaan kailan paman. Amen? Palakpakan natin si Lord. Thank you, God. So yun mga kapatid, yun yung ating ministry of multiplying. Kaya meron din tayo dito sa church ng mga small group. Ayan. So meron tayong yung mga kalalakihan, ayan, mga fathers, mga binata, may asawa, meron din tayong mga magagandang mothers, di ba? Mga masisipag na mothers. Yan, meron tayo dyan, mga group. Meron din tayo mga group ng mga professionals, di ba? May mga young pro, may mga youth, may mga bata, may mga estudyante. Yan, you need to be with them, di ba? Kasi kapag kakasama natin yun, mas nag-on fire tayo kay Lord, di ba? Mas nararamdaman natin na, grabe, we are one family serving the Lord. Amen? Praise the Lord. Nagkaroon tayo ng spiritual family. Kasi yung physical family kasi, ano yan, natural sa atin. Kumbaga, andyan na talaga yan, di ba? Kasi nung pinanganak tayo sa laman, kasama na natin sila. Whether we like it or not, nanay mo yan, tatay mo yan, mga kapatid mo yan. Tama? Pero nung ipinanganak tayo sa spirit, kailangan meron din tayong spiritual family. Amen? Na matatawag nating Daddy Bishop, and Mommy Rev. Diba? Tapos yung mga kapatid nyo, di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Praise God. I love you all too. Pati nasa online, I love you too. Amen? So, we will grow. Di ba? We will grow. Alam nyo, sa takbuhin ng buhay, dapat may kasama ka. Dapat may kakampi ka. Dapat may mga tao na alam mong nananalangin sa'yo araw-araw. Napaka-importante yan. Yung nananalangin para, hindi pa nananalangin sa'yo, idolatry yun. Nananalangin para sa'yo araw-araw. Amen? Yung bang kampante ka, sa unos ng buhay, may Abba Father ako in heaven at meron akong spiritual parents na nagpe-pray sa akin. Meron pa akong mga sisi at mga brothers, diba? Nagpe-pray sa'yo na tuwing meron ka bang saloobin nakakalabit mo, diba? Na pag meron kang pangangailangan na-chat-chat mo, natatawagan mo, diba? Ang sarap talaga, diba? We need each other. Sabi mo sa katabi mo, we need each other. To complete each other. We need each other to complete each other. Amen? For the glory of God. Hallelujah. Amen? So, clear na yun yung ating multiplying ministry. Amen? So, kung wala pa dito, ang dami pa nating bakanting upuan. Okay? So, we are welcoming, kung mayroon kayong, sa Sunday, Father's Day, hindi lang every Father's Day, kung mayroon kayong kaibigan, yan, mga kakilala, ayan, let's invite them, di ba, to the church. Yan, yung bang, kung ano yung nararanasan natin, mararanasan din nila. Amen? Kung paano tayong ginagamit ni Lord, gagamitin din sila. Amen? Yan, praise God. And yung sa second part naman ng ministry natin, yung tinatawag na edifying ministry. Okay, so nakikita nyo ba dito? Ayan, katulad niyan, si Alex, di ba? Naggagaganon siya doon ng sound system. May mentor yan sa sound system, si Jaime. Nakikita nyo ba? Yan, so mga naggagaganyan sila dyan, di ba? Tapos sa ating multimedia, ayan, kaya lang kanina hindi lumabas. Pero huwag niyo nang pansinin yung mga kakulangan. Ang importante ngayon, nandyan na yan, di ba? Ayan, may mga nagpipindot. Nakita nyo ito, si Nika. Yung nagagaganyan. Small but terrible yan. 13 ba? Nix, 13 ka? 13 years old yan. Pero tinan nyo, ang gagaling niya na magagaganon, di ba? Nakita nyo ba dito yung naglagay ng basket?
Bago kayo dumating dito, nakalinya na yung mga upuan ninyo. Di ba? Pumunta kayo doon, may nagpandesal at kape pa kayo. Di ba? Oh, ang dami. Pagpunta nyo dito, nakabukas na ang aircon. Di ba? Uupo ka na lang dyan. Aba, may naglinis na ng sahig. Di ba? Mamaya, magko-communion tayo, may taga-abot ka pa ng baso. Di ba? At ang dami pang pwedeng, nakita nyo ba yung mga magagaling dito na nagkakantahan? Di ba? Yan, nagsuserve sila, kumakanta, yung mga sumasayaw. Yan ay kabilang sa edifying ministry. May breakfast na, may lunch pa. Diba? Pag tumuloy ka ng hapon, maabutan mo pa dinner. Depende mamaya. Order kang maruya, Sister Con. Papamerienda tayong maruya, di ba? Ang sarap talaga. Alam mo, hindi ko nga, kung pwede ko lang sabihin sa buong mundo at buong kakilala ko, go to a church. It is so blessed to be inside the body of Christ. It is so blessed to meet people. You have the same faith, you have the same love. Yung bang, hindi ito samahan eh. Ito ay katawan ni Kristo. Di ba? Parang ang sarap talaga ng pakiramdam na I am in a house of God, I am in a family of Christ who loved me and cares for me. Amen? At ikaw rin, whom you love them and you care for them. Amen? Sa Ephesians chapter 4, mababasa natin yan sa verse 11 onwards. Ang sabi ni Lord, sabi dito, and He gave some apostles, iba apostle, some prophets, and some pastors and teachers, evangelists, and some pastors, and some teachers, for the perfecting of the saints. Okay? Kasi hindi pa perfect ang lahat. For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Okay? So we are body of Christ, and we edify each other through different gifts God has given to each one of us. Iba-iba tayo, parang katawan. Iba ang function ng ulo, iba ang function ng kamay, iba ang function ng daliri, iba ang function ng puso, di ba? Naalala ko si Sister Connie, kasi di ba, anong natanggal sa Sister Connie? Yung lalaki, hinlalaki. Yung anong tawag doon? Grade 2, isa lang, great toe, okay? Yung great toe na yan, yung bang malaking hinlalaki sa baba, di ba parang feeling natin wala siyang silbi? Di ba? Parang feeling natin, wala namang silbi to, bakit ba nila, pwede namang flat na lang. Na-imagine nyo ba yung paa nyo, flat lang? Walang kamay, walang ganon. Walang ganon, walang ganyan. Walang ganon, flat lang. Imagine nyo ba? Pwede nyo sabihin, Lord, pwede namang flat na lang. Ba't may mga ganun-ganun pa? 5 pa, saktong 5 pa. Alam nyo, nung natanggal kay Sister Connie yun, sabi niya, parang nai-imbalance, na out of balance, may silbi pala yun. Ganon din sa body of Christ. Akala mo walang silbi, pero may silbi. Di ba? Kita nyo, ito, parang walang silbi. Alam nyo, pag yan natusok, natinik, ay buong katawan mo hindi mapapakali. Kailangan matanggal yung tinik na yan. Di ba? Kahit gaano kaliit, affected ang buong katawan. Amen? Amen? Praise the Lord. Ang sabi dito sa verse 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, until a perfect man, unto a measure of the statutes of the fullness of Christ, that we henceforth be more children, tossed and fro, and carried about every winds of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby we lie and wait to deceive. But speaking in truth, verse 15, may we grow up into Him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body, fitly joined together and compacted by that
which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Ang ibig sabihin lang niyan, isang buong katawan, iba-iba ang parte, iba-iba ang function, pero lahat yan ay ginagamit ng Diyos upang tayong lahat bilang isang katawan ni Kristo will edify each other, will help each other, will build each other up. Ang goal ko, ang gusto ko, lahat kayo magtagumpay sa buhay. Lahat kayo gamitin ni Lord. Amen? At ganun din ang bawat isa. Walang magnanais na sa atin, walang magnanais na mapahamak ang bawat isa. Amen? Pero as one body of Christ, we complement each other, we edify each other, we encourage one another, we love one another for the glory of our God. Amen? So that is ministry. So I encourage you all, lahat tayo may binigay sa atin si Lord, specifically a part of His body. Alam nyo, ang kailangan lang natin gawin, we need to find it. Ministry is finding, focusing, financing, and fulfilling. There are ways we can see ourselves as ministers and better equip ourselves to perform the ministry. Okay, tayo mga kapatid, tayo. Yan, tayo. Ayan. Okay, o sige. Ngayon, harap ka sa kanan mo. Kanan. Yan, kanan. Kanan. Ayan, kanan. Okay, kanan. O sige, ngayon, masahihin mo yung kanan mo. Pat, punta ka. Ayan, Cheska, punta ka kay Pat. Ayan, sige, masahihin mo. Ayan. Masahihin mo yung kanan mo. Ayan. Ayusin mo, ha? Ayusin mo. Ayan. Huwag kang papayag pag walang nagmamasahe sa'yo. Ayan. Okay? Okay. O sige. Ngayon, harap ka sa kabila. Ayan. O masahihin mo naman yung kabila. Masahihin mo. Ayan. Okay? Okay ba? Okay ba? Okay. Okay. O, mamaya na natin ituloy. Upo muna tayo. Yung iba nasa asarapan eh. Hindi, mamaya mo na ituloy. Okay? Okay, you may be seated. You know what, as church, dapat ganun. Diba? Our perfect goal as minister is to be in a circle, listen, so that everybody gives and everybody receives. Diba? Ganon. Sa ministry, nagbibigay ka. Nakakatanggap ka. Amen? Katulad ko ngayon, God has blessed me to share with you, to give to you the word of God. Amen? And you are receiving from it. Pero alam nyo ba, bago kayo naka-receive, ako muna naka-receive kay Lord. Amen? I give and I receive. Amen? That's how in a ministry. Amen? Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 1 verses 3 and 4. Blessed be to God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercy and the God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble with the comfort with which we ourselves comforted by God. Amen? Tayo na nakaranas ng kaligtasan mula sa Diyos, tayo na nakaranas ng pagpapala mula sa Diyos, tayo na nakaranas ng pabor na nagmumula sa Diyos, yun din naman ang ibibigay natin. Kasi we cannot give what we do not have. Amen? That's why we need to grow. That's why we really need to increase in our knowledge. That's why we really need to level up in our faith. Kailangan nga yumaman tayo. Amen? Kasi yun ang gagamitin ni Lord para tayo ay maging pagpapala sa iba.
Amen? How can you share Jesus Christ boldly with faith if you yourself doesn't have that kind of faith or even more so? Amen? Kailangan tayo mas gumaling kasi gusto mo rin i-share yung kagalingan na yon sa iba na natanggap mo rin sa Diyos. Amen? That's why we need to keep on growing. That's why we need to keep on leveling up. That's why we really need to keep on extending. We really need to expand. Amen? Kailangan natin. Amen? Praise the Lord. Amen. Kasi kung saan tayo dadalhin ni Lord, doon din niya dadalhin yung mga tao na pinagkatiwala niya sa atin to shepherd. Amen. Anointing that comes from God, so be it unto us, and it will flow from the head of the church, which is our Lord Jesus Christ, to the leadership of the church, down to the ministers of the church, down to all the believers of the church. Amen? Amen. Okay, so tingnan natin to. First is finding. Ministry is finding. We have to develop the mindset to look for ways to serve God and to minister to people. Dapat, mga kapatid, una, alam natin ito, clear sa ating mind, that we are entering into a ministry to serve God and to minister to others. Unang-una sa lahat ng gagawin mo, maging sa pagsasayaw mo, pagkanta mo, o kung ano pa man, paghugas ng pinggan, you are doing it because you are serving, I am serving the Lord. Amen. And we are ministering to people. At dapat with joy. Ang sabi ng Psalm 100 verse 2, serve the Lord with gladness. Di ba? Dapat no, pag nagsaserve tayo kay God, may saya, may kasiyahan. Hindi ito pabigat. Hindi ba yung ang aga naman ng call time? 10 o'clock pa yung church, bet naman 7 o'clock, call time ka agad, napaka-aga naman. Hindi yan burden, di ba? Hindi yun, hindi yung kabigatan, di ba? Dapat, late na yan. Brother Joshua, gawin nating 6. Malilate tayo ng 7. Dapat ganyan, di ba? Dapat ganun yung attitude natin, di ba? You're excited with gladness. O 7 o'clock ang call time. 6 o'clock nandito ka na. Chat mo na, bet wala yung susi ng church. Bet sarado pa ang church, di ba? Dapat excited tayo. Dapat ganun, di ba? O, di ba? Bakit kayo nagtatanim? Kayo music, nagreklamo kayo, no? Ha? Siguro itong dalawa na to nagreklamo. Nagbabagong buhay. Palakpakan natin si Lord. Ay, nako, di ba? Ang sarap, ang saya. Dapat ganun tayo. Actually nga, alam nyo yung iba nga, hindi nga kontento na isa lang. Nakikita nyo ba si yung anak kong si Ann Barco? Kita nyo, naggigitara yan dito, di ba? Mamaya, baka siya pa magdadala ng ostya. Pagtapos ng service, magbibilang pa yan ng finances, di ba? We need to, yung bang, ano bang pwede kong gawin, di ba? I want to serve God, di ba? Dapat ganun yung attitude natin. With gladness in our hearts. Kita nyo, sabi dito, come before His presence with singing. Gusto nyo yan, habang nag-guys kayo ng nagmamap, kumakanta-kanta ka pa, di ba? This is the day that the Lord has made. Di ba? Ganyan. Oh, habang nagbibilang ng pera, I will rejoice. Di ba ganyan sila Ann? O, di ba? Sila Jen. O, di ba? Kahit anong habang naghugas ng pinggan, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di ba? Kasi you're serving God. Alam nyo pa, ito pa yun. Lahat ng ginagawa natin sa Diyos, nang may tamang puso, nakikita ng Diyos at ire-reward ng Diyos. Pero kung yung gumagawa tayo ng may reklamo or grudges in our hearts, wag na, sayang. It will just be burned by the fire. It will not at all be rewarded. Amen? Ayan. Okay, sabi ng Romans chapter 12 verses 4 to 8. For we have many members in one body, but all members do not have the same function. So we, being many,
are one body in Christ and individually members of one another. Verse 6, having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. A prophecy, let us prophesy in the proportion of our faith. Verse 7, or ministry, let it be used in the ministering. He who teaches, in teaching. He who exhort, in exhortation. He who gives, we liberally. Then he who leads, with diligence. He who shows mercy, with cheerfulness. Okay? So we just really need to find. Kung wala kang makita, magtanong ka. Sabihin mo, naku, gusto ko pong mag-serve. Ano po bang pwede kong gawin? Ayan, madaming available na pwede kang maging part. Okay? So that is focusing. That is finding. Second thing, ministry is all about focusing. Okay? In ministry, we can do something or you can do nothing. Okay? Kasi dito, hindi sa pilitan. Okay? Walang pilitan. Okay? Ito ay lahat ay voluntarism. Ito ay lahat ay paggawa at pagsunod mula sa kaibuturan ng ating puso. But who we as a church and as a Christian will be reflected in the choices we make. Okay? Tayo ang magdedesisyon. Ano ba gagawin ko? Magfo-focus ba ako dito? Susundin ko ba to? Nasa sa atin yon. Okay? In Colossians chapter 3 verses 1 to 2, ang sabi dito, if then we were raised with Christ, seek those things, listen which are above where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on earth. Okay? So as we are serving the Lord, as we are doing the ministry, dapat tayo ay naka-focus. Amen? And then next, ministry is also financing. Okay? Ministry is financing. Alam nyo, pag nga natapos na yung buhay natin, di ba? Ang sabi nga ay, only things that's done for Christ will be rewarded. And you know what? It includes our giving. The way how we handle the money that God has entrusted to us. Amen? Ministry is expensive. It's expensive. Hindi lang yung kuryente, hindi lang yung maintenance ng building na ito, hindi lang ito. Napakarami. How can you expand territory? Yung bang pagpunta mo pa lang doon, maggagas ka na. Diba? Ang dami. I will not explain this furthermore, but God provided. And God will continue to provide. Amen? And I am not encouraging, but I am welcoming you all to be part of this ministry, financing the kingdom of God. In 2 Corinthians chapter 6, simulan natin sa verse 7b up to 8, for God loves a cheerful giver. Amen? And God is able to make all grace abound towards you, that you always having all sufficiency in all things may have abundance in every good work. Yan naman ang pangako ng ating Panginoon. Ibibless niya tayo abundantly for the cost of the gospel, for the cost of doing good work. At ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 7, do not be deceived. God is not mocked. Listen, for whatever a man sow, that he will also reap. Amen? Lahat ng itinanim mo para sa Panginoon, aanihin mo. Sabi mo sa katabi mo yan. Sabi mo sa katabi mo, lahat ng itinanim mo para sa Panginoon, aanihin mo. Praise the Lord. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. And lastly, ministry is fulfilling. I love it. It's really fulfilling. Di ba? Alam niyo ba yung logo ng Nike? Just do it. Yung may check. Di ba? Just do it. Yan yung kanilang logo. Just like Nike, it says, just do it. So today, my question for you is simply this.
Are you doing it? So pwede mo sabihin, hindi ko pa yan ginagawa. Pero gusto mo bang gawin? Gusto mo ba na, Lord, kasi binigyan mo ako ng kalakasan, di ba? O ito, kilala mo kung sino ka. Alam mo kung anong kaya mong gawin. Amen? Alam mo kung magaling kang sumayaw, alam mo kung marunong ako kumanta, alam mo kung masipag ka, alam mo ang strength mo, alam mo rin ang weakness mo, pero alam mo na may kaya kang gawin. Amen? And if you are that decided, I will follow God. I will serve God. Lord, binigyan niyo ako ng ganito, gagamitin ko for your glory. Amen? Dapat hindi tayo selfish, na para sa akin lang to. Hindi, di ba? Kaya ka meron yan para i-share mo yan sa body of Christ. Amen? At alam mo, pag sinare mo yan, tingnan mo. Ito si Joey, hindi naman to dati, hindi ito nagki-keyboard, kasi bassist yan eh. Bassist yan. Pero sabi niya, wow, Joey, nakita ko na, sinusubaybayan ko kasi, anong tawag doon? My Day ba yun? Sa Facebook. Natutugtog. Ay, keyboardist din pala si Joey, di ba? Oh, siguro nung tinry niya, kaya ko to Totoo ba yun, Joey? Kaya ko to di ba? Tinry din niyang kumanta. Nung minsan, nag-lead din niya ng worship, di ba? Pero nag-settle siya sa keyboardist. Sabi siguro, Joey, mas kaya ko to. Di ba? In that church, alam mo kung ano yung kaya mong gawin ngayon. But, alam mo kung ano yung kakayanin mo pang gawin for the glory of God. Amen? Siguro rin iba sa inyo, kaya ko magturo Abi, gamitin mo kay Lord. Diba? Kung ikaw ang galing mong mangaral, yung sinasample mo yung mga anak mo, panayang pangaral mo, diba? Di mangaral ka ng salita ng Diyos. Diba? Alam mo kasi yun gifted ka, kilala mo yung sarili mo Kailangan mo lang ipagamit mo yun for the glory of God. Amen? Praise the Lord. Sabi ng Colossians chapter 3, verses 23 to 24. And whatever you do, say it with me, whatever. Whatever yan. Di ba? Magwalis. Whatever. Magbukas ng pinto. Di ba? Whatever. Maglinis ng electric pan. Whatever. Tumayo dyan at mag-usher. Whatever. Diba? Mag-preach ka ng gospel, mag-invite ka to the church, whatever. Mag-pray ka ng may mga sakit, mag-deliverance ka, whatever. Ang sabi dyan, and whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive a reward of inheritance, for you serve the Lord Christ. Amen. Yan ang sabi ng Colossians chapter 3 verses 23 and 24. May nakatingin man na tao o wala, ang Diyos ang pinaglilingkuran natin. Mapansin man tayo ng tao o hindi, ang Diyos ang pinaglilingkuran natin. Amen. Lastly, Hebrews chapter 12 verses 28 to 29. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear, for our God is a consuming fire. Hallelujah. Amen. Our God is a consuming fire. That is why we need to serve Him acceptably. Ang sabi dyan, with godly fear in our hearts, knowing na lahat ng bagay ay galing sa Diyos at para sa Diyos, ay galing sa Diyos sa pamamagitan ng Diyos at para sa Diyos. Amen? Amen. Praise God. At lahat tayo as one body of Christ, we will all together serve the Lord
with gladness in our hearts. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Shall we all arise, church?